Hello! Magmaray tayo. Magkape tayo habang nagplansa. Today is Thursday. It's 30. Hello pala sa mga nasa inbox ko. Ang dami ko na namang inbox friend tungkol sa US visa ng Amerika. At siyempre, lagi kong sinasabi, share ulit dahil sa experience ko, pero yung nasa inbox ko, same pa rin yung case nila na hindi pa na-meet yung boyfriend, pero kaya lagi kong sinasabi na wala kayong proof dahil nga i-search ang background ng jowang nag-invite sa atin. Kaya kailangan po natin paghandaan kung ano po yung mga kailangan natin. Yun lang. Kaya habang nagpa-plansa, kaya kapag mag-apply ng Amerika, kailangan talaga ng prepare. Hindi ibig sabihin na mayroon tayong karelasyon sa Amerika ay aasa tayo sa kanya na dahil nga si boyfriend ang mag-provide. Pwedeng ganyan, pero ay nako, nakulot. Wait lang. Dahil nga pwedeng ganyan, kapag yung magpunta tayo sa Amerika, pwede namang ganun yung si boyfriend lahat ng mag-provide. Pero kailangan po natin na mayroon din tayong sariling document. Hindi ibig sabihin na I want to go to USA because my boyfriend is provide me. Kung ganun lang sana, wala akong madidinay sa mga tinuturuan ko. Kaya kailangan po natin na alamin ang mga bagay para po ma-approve tayo sa mga pinaka-importanting document para ma-approve tayo sa US ng visa. Kaya sa mga nasa inbox ko, kung ano yung tinuturo ko, ganun lang ang pinaka-importante. Dahil sa experience ko, lahat naman provide ni Steve, pero kompleto ako ng document. Mayroon akong letters ng amo, Hong Kong ID, passport from amo, at saka yung signature every month. Tapos yung mayroon akong property sa Philippines. Tapos mayroon akong 3 months of income saving or more. Hindi lang din yun yung old saving, yung gano'n na afford talaga natin na mag-travel tayo sa US. Kasi yun talaga ang required eh. Kapag mag-apply tayo sa Amerika. Kaya kailangan natin pag-aralan ang mga bagay kung gusto po nating kala ko telefon. Kaya kailangan po natin sausaw muna sa kape para malambot. Kailangan natin pag-aralan ang mga bagay para po sigurado. Kaya sa akin kasi walang problema kasi kompleto ako. Bago ako sumabak sa pag-apply, 1 year ko munang pinaghandaan yung mga kailangan ko, kung ano yung need. Tapos pinag-aralan ko muna at sinisearch ko sa Google kasi ang best friend ko talaga sa Google. Kaya hindi ako mahilig magtanong-tanong sa iba. Yung sinisearch ko sa Google ko ano yung mga kailangan kasi nasa link yung mga kailangan natin. Nandyan sa link eh, yung masagot nila kung ano yung kailangan natin, kung ano yung paghandaan natin. Kaya minsan matuto tayong mag-search sa Google kasi makikita natin yung mga link na mayroong mga experience. Kaya yung experience ng iba at nakita ko sa links, nag-experience ko din, yun din yung mga tinuturo ko. Kaya sa akin napaka-easy lang talaga ang pag-apply ko dahil nga pinaghandaan ko mabuti yung mga kailangan ko. Kaya kung gusto natin na alamin ang mga bagay,
mag-search sa Google. Nandun lahat ng mga katanungan natin. Kapag meron kayong link na nagta-travel ng Amerika, yung ganun. Kasi mahirap yung makinig tayo sa rumor tapos wala naman yung experience. Huwag ganun. Kasi mas maganda yung mayroong experience, doon tayo magtanong. Pero dati nagtanong ako, pero hindi sila domestic helper na kagaya ko. Kaya ako bilang isang domestic helper, sinishare ko din yung experience ko na na-approve ako para naman makatulong din sa kapwa kong OFW dito sa Hong Kong o kahit sa ang mundo bilang isang domestic helper. Dahil nga yung mga kailangan natin, kailangan talaga na maghanda tayo kasi hingian ka ng document ng officer bago ka i-approve nila. Kaya kung wala kang hawak na document na nagpapatibay talaga na i-approve natin to kasi nga complete siya, pero pag wala kang ipapakita, doon ka din nila i-deny kasi wala kang hawak, diba? For example, do you have property in the Philippines? Kung wala kang ipakita, pag mag-reapply ka uli, yun pa rin ang hinahanap sa iyo. Kaya kailangan ko ano yung tinuturo ko, yun din ang paghandaan natin para ma-approve tayo, kasi ang officer nanghihingi sila kung ano yung nakikita nila sa background natin, kasi isi-search nila, dapat ready tayo. Kasi for example, sasabihin ng officer, do you have permission to your boss? Yes sir, I have. Pag wala kang ipapakita, ibig sabihin hindi ka nagpaalam sa amo. Ganun yun. Yun na yung sample. Do you have bank statement? Ibig sabihin, hingian ka ng show money na you can afford to travel in USA. Even you have someone invite you, someone is provide you, kailangan pa rin yung sayo na afford mo talaga. For example, in case na may mangyari sa'yo na magkagulo-gulo kayo ng jowa mo or sino yung taong nag-invite sa'yo, na mayroon kang sariling pira, balik to Regent Place, yung ganon. Kaya required talaga yung 3 months proof in non-saving, ibig sabihin show money. So for example, hahanapan ka din ng are you traveling to other country before? Ibig sabihin history stamp na nagta-travel ka din, na ibig sabihin bumalik ka dito sa Hong Kong or yung ganon. Kaya kailangan po talaga na kasi may pinakuluan ako. Kaya for example, sasabihin ng officer sa'yo, are you traveling to other country before? Hindi ka pwede magsinungaling kasi makikita sa passport mo yung mga ista mo. Kaya kailangan kung mayroon kang na-loss or what, kailangan talaga magsabi ka ng katotohanan, kasi sa background natin masisearch na yan hahanapin sa'yo. Kaya hindi pwedeng mag-lie, magsabi ka kasi makikita naman nila. Kaya kung sasabihin nila na are you traveling to other country before, ibig sabihin naghahanap sila ng history, travel na bumalik ka talaga dito sa Hong Kong. Ibig sabihin yung stamp, tatak ng passport mo kung saan ka nag-travel ng bansa. Kaya mas maganda talaga na mayroon kang history travel. Ibig sabihin hindi ka nagtiinti sa bansa ng iba, na bumalik ka talaga dito. Kaya yun yung gusto ko Kaya gusto ko magkaroon ng iba pang stamp na mag-travel sa ibang bansa para magkaroon ako ng ibang visa, kasi mas madali ka nang mag-apply sa ibang country na kailangan ng visa. For example, ako kasi meron na akong US visa. Pag mag-apply ako ng Europe, madali na ako ma-approve kasi kompleto na ako. Yun yung ibig sabihin na travel history. Yun yung ibig sabihin. Mas madali na tayo mag-apply. Kasi ibig sabihin, hindi ka nagtiinti sa bansa ng iba. Hindi yun. Magkape muna ako. Tapos, ganun kasi ang pinaka-importante sa US. Kaya lagi kong sinasabi na pag-aaralan mabuti, importante kaya mo na pinapayagan ka. At saka yung taong nag-invite sa atin sa Amerika, gagamitin yung information, address,
dapat kilala natin kasi isi-search nila ang background natin. Kung sino ba yung taong nag-invite sa iyo, nagta-travel na ba yun dito sa Asia, kailangan mo ng proof na na-meet mo na ba yung taong nag-invite sa iyo, kasi siyempre mas nagtitiker din sila sa mga visitor nila para iwas sex trafficking. Kaya yun yung sinasabi ko na yung iba na red flag dahil hindi nila nakita yung iba na nag-invite sa kanila. Kaya yung pupuntahan nating address, dapat kilala na natin yung gagamitin address, kasi bago tayo mag-apply, isi-search na nila ang background ng taong nag-invite sa atin. Kaya ako, wala naman akong problema dahil na-meet ko na yung fiancé ko. Jowa ko noon, fiancé ko ngayon. I love you, Mr. Steve. I'm so boring now. That's why I'm making a video about tourist visa. I miss you. See you soon in America. I want to travel again actually, but not this time. And anytime din ako mag-travel sa USA dahil ang visa ko multiple visa. Pero sa sobrang dami ko ng tinuruan, bakit hindi sila na-approve? Ay, minsan sad ako na magsabi sa akin, ate, may visa, deny, oh no, what happened? Kaya yun lang po ang gusto ko. Sobrang bilis lang talaga yung pag-apply ko. 12 days lang ang pag-apply ko online. Tapos wala pang 1 to 5 minutes for my interview, visa approve. Dahil nga kompleto ako at 1 year kong pinaghandaan bago ako sasabak sa pag-interview at sa pag-apply. Dahil gusto ko talaga, dahil ang plano namin B1, B2. For example, ma-deny ako, yung fiancé ko pupunta dito sa Hong Kong para bisitahin ako. Pag ma-approve ako yung pupunta doon. Ngayon approve ako, anytime na ako pwedeng mag-travel ng Amerika, at 2 times na ako nag-travel doon. Tapos dapat 4 times na, but 2020, 2021 cancel dahil nga sa quarantine ng Hong Kong. Kaya okay lang, no problem. My fiancé is always there, my inbox, always looking. It's okay, no problem. Even I'm not travel, walang problema sa akin. Ang importante, yung pag-aralan natin ang mga kailangan natin. Kaya yun lang po ang gusto kong i-share. Kaya sana sa mga tinuturuan ko, kunting kinig lang kung ano yung experience ko, kasi nga sinishare ko, at please wag magsinungaling kung ano yung mga tinatanong ko para mabigyan kita ng tamang details kung ano yung tama kong ibigay sa iyo. Kaya hindi pwedeng mag-lie dahil yung turo ko pa lang ay masyadong strict na konti. Okay?